Karil's POV. Hinabol ako ni Larry na lumabas ako ng estasyon. Karil, kumalma ka. Hindi naman tayo sigurado kung siya talaga ang kumuha kay Mags. Tsaka bakit kukunin niya ang anak mo? 1 taon rin kayo hindi nagkikita? Tama. 1 taon na rin simula nang huli kami magkita. Nabalitaan ko kay Manang noon na ikakasal na ito sa tunay na maganda. Siguro nga kasal na ito sa babaeng yon. Kaya anong rason nito para kunin ang anak ko? Sigurado ko. Siya ang kumuha sa anak ko, Neri. Hindi ko alam kung anong dahilan niya para kunin si Mags pero hindi ako papayag na magtagal sa kanyang anak ko. Karel, sandali. Hinabol ako nito. Sasamahan ka namin ni nanay na pumunta doon. Kung siya nga ang kumuha sa anak mo, anong gagawin mo? Sigurado na may dahilan siya kaya niya kinuha si Mags? Wala akong pakialam kahit ano pang dahilan niya. Simula nang laitin niyang anak ko, talikuran niya. Inalisan ko na siya ng karapatan sa anak ko. Ang kapal na mukha niyang kunin si Mag sa akin pagkatapos ng mga sinabi niya. Pagkatapos niyang talikuran kami ng anak niya. Gusto mong magpakaama ako sa batang di ko alam kung tao bang ilalabas sa mundo? Wala akong anak na halimaw. Tila tubig na namagasa sa pisngi ko ang luha. Halos magdugo ang labi ko sa diin ng kagat ko. Kapag naaalala ko ang mga sinabi ng lalaking yon, kumukulo ang dugo ko sa galit. Nabubuhay ang buot sa puso ko. Nandito na tayo, anunsyo ni Larry. Tumingin ako sa malaking tarangkahan na nasa harapan ko. 1 taon na rin simula nang huling pumunta ako dito. Akala ko hindi na ako babalik dito pero mali ako. Gusto mo bang samahan ka pa namin sa loob? Baka sa mukha ang pag-aalala na tanong ni Neri. Umiling ako. Hindi na, Neri. Di naman ako magtatagal sa loob. Kukunin ko lang si Max. Sige, mag-iingat ka ha? Halatang kabadong kaibigan ko para sa akin. Salamat. Bago pumasok sa loob, huminga muna ako na malalim. Ayoko na sanang bumalik sa bahay na to pero wala akong choice. Kailangan kong kunin sa lalaking yun ang anak ko. Na makita ko ng gwardya ay agad nila akong pinapasok. Parang kanina pa ako inaasahan ng mga to dahil hindi na ako tinanong kung anong kailangan ko. Kaya lalong lumakas ang kutob ko. Tama kung narito nga ang anak ko. Madam, sinalubong agad ako ni Manang nang makapasok ako. Pero wala akong panahon na makipagkamustahan dito. Ang anak ko lang ang pakay at pinunta ko dito at wala nang iba. Kahit kating-kati na akong umakyat at kunin ang anak ko, umupo ako sa sofang nasa sala. Ayoko umakyat sa taas. Ayoko siyang makita. Manang, pwede bang pakibaba ang anak ko? Dumaan ang pag-aalangan sa mukha nito. Please, Manang. Alam mo naman na hindi magandang hiwalayin namin ng amo mo. Tsaka ayoko magtagal dito. Ayoko rin siyang makita. Gusto ko lang makuha ang anak ko at umalis na sa bahay na to pagkakuha kay Mags. Nakahinga ako na maluwag nang tumango ito at umalis. Nag-init ang ulo ko nang bumaba ito pagkaroon ng ilang sandali na hindi kasama ang anak ko. Madam, natutulog silang dalawa. Nakayakap si Mr. Hanson sa kanya, baka magising ko silang dalawa. Tumayo ako at nagmarcha paakyat. Pigil ko na wag magpakita ng pagkairita. Pagod na pagod ako at ilang araw nang walang tulog ng maayos dahil sa pagtatrabaho. Kaya ang makuha si Mags at makapagpahinga ang tayong gustong gusto kong gawin pagkakuha ko sa anak ko. Ayoko sanang makita ang amo nito pero wala akong choice kundi umakyat. Halata naman na walang balak si Manang na ibaba ang anak ko. Dahan-dahan binuksan ko ang pinto. Nang makapasok, tumambad sa ilong ko ang pamilyar na mabangong amoy. Pinilig ko ang ulo ko. Mabango? Naisip ko talaga ang bagay na yun kaysa kunin si Mags at umalis agad sa nakakasakal na lugar na to. Narubig ang mata ko na makita ang anak ko, mahimbing na nakahiga sa ibabaw ng kama. Ilang oras ko palang di nakikita ang anak ko, miss na miss ko na siya. Nilibot ko ang mata sa paligid. Nasaan ang ama nito? Nagmamadali akong lumapit sa anak ko. Mas maganda nga na wala siya dito sa kwarto. Makakalis ako nang di nakikita ang nakakasuklam na mukha nito. Pagkabuhat ko kay Mags, nagmamadali kong tinungo ang pinto. Pero napahinto ako na makitang nakatayo at nakasandal na si Lennon sa pinto. Hindi ako agad nakahuma sa gulat nang makita to. Galit ako dito pero ayokong gumawa ng eksena at magtagal pa rito. Ang tayong gusto ko ay makaalis na. Wala akong oras para makipagtalo sa kanya.
Tumingin ako nang walang takot sa mukha nito. Katulad ng dati, walang pinagbago si Lennon. Buhok lang ang nagbago dito. Kung noon semi-kalbo ito, ngayon hindi na. Pero sa ekspresyon ganun pa rin to. Malamig at makapangyarihan pa rin ang aura nito. Mukhang walang kinatatakutan at nakaka-intimidate. Aalis na kami ng anak ko, kaya paraanin mo kami. Matigas kong saad. Natigilan to ngunit sandali lang at agad ding nakabawi. Let us talk about the custody of our child. Tsaka natutulog pa ang anak natin. Let him sleep while we're talking. Anak natin? Maang ko siyang tinignan. Sa pagkakatanda ko kasi sinabi mong wala kang anak na halimaw. Tsaka anong custody? Pinag-uusapan lang yan ng mga asawang naghiwalay. Hindi naman tayo naging mag-asawa, di ba? Sa mata ng batas, hindi mo ako naging asawa. Hindi rin ikaw ang nakarehistro na ama ng anak ko, kaya wala kang karapatan kay Max. Wala kang karapatan sa anak ko. Umatras ako nang humakbang to papalapit sa akin. Ayoko maging emosyonal, pero sumasabay ang luha ko sa galit ko. Sa'yo na mismo nang galing na wala kang pakialam kung bubuhayin o ipapalaglag ang anak ko. Tapos ngayon susulpot ka para pag-usapan ng tungkol sa custody na parang di mo siya tinalikuran at sinuka. Ang kapal na mukha mo magpakita sa aming mag-ina. Karel, dumaan ang pagsisisi sa asul na mata nito. Please, let's talk. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Mr. Hanson. Sumigok ako sa sobrang pag-iyak. Awang-awa na niyakap ko ang anak ko. May poot sa mata na tumingin sa kanya. Okay lang sana kung ako lang tinalikuran mo eh. Kung ako lang sinuka mo matatanggap ko dahil may kasalanan ako. Pero bakit pati ang anak natin? Sinuka mo siya at nilait pa. Hindi pa siya sinisilang sa mundo pero tinalikuran mo na siya. Dinamay mo siya sa kasalanang di naman niya ginawa. Tapos ngayon babalik ka para kunin siya sa akin? Ikaw na ang nagsabi. Binura mo na kami sa buhay mo at wala kang anak na halimaw. Tumawa ako ng pagak sa kabila ng luha ko. Tumango-tango ako. Kaya ka ba bumalik at balak mo siyang kunin sa akin dahil hindi siya halimaw tulad ng inaakala mo? Hindi yun ang rason sa pagbabalik ko, Karel. Kung ganon ano? Galit kong putol sa kanya. Umiling ako. Huwag mo nang sagutin. Hindi na mahalaga ano man ang rason mo. Hindi naman nun mababagong pasya ko. Sa kabila ng aking luha, tinignan ko siya ng malamig at may katatagan. Hindi ako papayag na kunin mong anak ko sa akin, Mr. Hanson. Wala kang karapatan sa kanya at sa akin lang siya. Karel, ano na ang gagawin natin ngayon? Mukhang desidido talaga siya na makuha sa'yo si Mags? Tanong ni Neri habang karga ang natutulog kong anak. Kanina pa ako paroon at paritong naglalakad habang kagat ang aking kuko. Isang linggong nakakalipas simula nang huli kong nakaharap si Lennon. Isang linggo na rin ako hindi makatulog at makakain ng maayos sa stress dahil sa pagbabalik nito. Hindi yata ako mabibinat sa pagtatrabaho. Sa lalaking yun ako mabibinat sa problemang dala nito. Tumingin ako sa petisyon na nanggaling sa korte. Hindi ko alam kung dapat bang matuwa ako dahil hindi gumawa ng maruming hakbang si Lennon para makuha ang anak ko. Isang mafia ang lalaking yon. Walang silbi ang batas para dito. Kaya nakakagulat na idinaan ito sa batas ang tungkol sa bagay na to. Dapat, panig ang korte sa akin at hindi inaprobahan ng custody na to dahil wala pa 7 taong gulang ang anak ko. Pero sadyang bulok ang sistema ng batas dito sa Pinas. Nakapanig lang sila sa mayayaman at mapera. Ano? Pero sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi makapaniwalang react ni Neri nang sabihin ko rito ang plano ko. Kahit umalis ka dito at umuwi ng probinsya, hindi mo siya matatakasan. Ikaw nang nagsabi makapangyarihan siya. Maahanap ka ng ex-husband mo kahit saan pa kayo ni Mags magpunta. Anong gagawin ko, Neri? Hayaan na lang na kunin niya sa akin si Mags? Hayaan na lang na palakihin nila ni Magenda ang anak ko? Umiiling na umiyak ako. Hindi ko makakaya na mawala sa akin ang anak ko, Neri. Si Mags na lang dahilan kaya lumaban ako sa buhay. Ang anak kong dahilan kaya hindi ako nabaliw nang mawala siya sa akin. Kapag nawala ang anak ko, paano na ako? At least, sinubukan kong tumakas kasi wala akong gawin. Nilapitan ako ni Neri at niyakap. Maging ito may naiiyak na. Makipag-usap ka sa kanya, Karel. Huwag mong pairarin ng galit mo dahil hindi ka mananalo. Kesa makuha niya ng tuluyan sa si Mags, makipag-usap ka na kung pwede. Maghati na lang kayo sa anak mo. Maghati?
Umiling ako. Ayokong makahati ang lalaki yun sa anak ko. Bumuntong hininga to na makitang pagmamatigas sa ekspresyon ko. Karil, ikaw na mismo nagsabi na walang imposible sa kanya. Kung magpapadalos ka ng desisyon, baka mawala si Mags ng tuluyan sa'yo. Ano ba ang mahalaga? Si Mags o ang galit at pride mo? Oo, galit din ako sa lalaking yon dahil sa ginawa niya sa inyo ng inaanak ko. Pero ayoko namang makuha niya ng tuluyan si Mags sa atin. Kaya pag-isipan mong sinabi ko. Buong gabi kong pinag-isipan ang sinabi ni Neri sa akin. Sukdulan ang galit ko kay Lennon pero hindi ko kayang mawala sa akin ang anak ko. Sa palagay ko tama si Neri. Kailangan kong lunakin ang pride ko at galit ko para hindi mawala ang anak ko. Niyakap ko si Magnus at hinalikan sa noo. Mags, paglaki mo pakisuntok ng ama mo para sa akin ha? Mama! Napangiti ako nang biglang sumagot to sabay hawak sa pisngi ko. Mukhang nagising to dahil sa pag-iyak ko. Tumingin ako sa napaka-cute na mukha ng anak ko. Bumuntong hininga ako kasabay ng pagpahid ko sa luha ko. Nakapag-desisyon na ako, makikipag-usap ako sa ama nito. Good morning, madam. Welcome back. Nakangiting bati ni Jake na mapagbuksan ako ng gate kinabukasan. Maging si Manang, nakangiting binati rin ako. Di ko magawang suklian ang paggalang nila dahil sa magkahalong kaba at takot ko. Baka kasi hindi ako pagbigyan ni Lennon sa gusto kong alok. Kapag nangyari yun, hindi ko alam ang gagawin ko. Dasal ko na lang na sana hindi atakihin ang kademonyohan ng lalaking yon. Nag-thumbs up si Jake. Lalo kayong sumarap gumawa ng cupcakes, madam. Nagustuhan naming lahat ng binake nyo. Natahimik to ng sikuhin ni Manang. Ibig kong sabihin, dumaan ako sa bakery nyo at bumili ng ang sarap. Pasadong-pasado sa panlasa ni boss. Ibig kong sabihin sa panlasa ko. Tama si Jake, madam. Masarap nga at walang kupa sa mga bake mo. Nagustuhan naming lahat. Ibig kong sabihin namin ni Jake. Segunda ni Manang na merong tabinging ngiti. Salamat ho. Sumunod ako sa dalawa papasok. Grabe ang kabog ng dibdib ko. Mas nangingibabaw ang kaba ko kaysa sa galit ko sa amo nila. Kung di lang talaga dahil kay Mags at mukhang napunta ako sa lugar na to. Dinala nila ako sa sala kung saan naroon ang dati kong asawa. Ay mali, hindi ko pala talaga ito naging asawa. Hindi pala talaga kami ang kinasal noon. Sa batas kay Maginda ito'y kinasal at hindi sa akin. Pinilig kong ulo para alisin ang tungkol sa nakaraan. Di ako narito para isipin yon. Mula sa pagkadikwatro, nag-angat ang tingin si Lennon mula sa binabasang papeles. Nang makita ko nito, tumayo to para lapitan ako. Napaatras ako dahil sa gulat ko, lalo na't napakalapit ito sa akin. Natigilan to na mapansin ang ginawa ko. Lumayo to ng kaunti at tumikim. Si Magnus, bakit di mo kasamang anak natin? Pinigilan ko ang umismid. Hindi ko na dinala si Mags dahil hindi na kailangan. Makikita mo lang siya kapag papayag ka sa kondisyon ko. Kung makaanak natin, parang hindi niya yun sinukang anak ko. Isip-isip ko. Tumikim ito bago minuwestra ang kamay sa kaharap nitong sofa. Maupo ka muna. Tumingin ako sa suot nito. May lakad yata ito. Naka-long dark blue sleeve kasi ito na nakatupi ang dulo hanggang siko. Naka-slack at black shoes. Naka-brush up ang buhok. Umaalingasaw ang napakabangong perfume nito. Sanay ako na kapag wala tong pasok, naka-loose pants lang to at sando sa bahay. Mukhang may lakad ka yata. Huwag kang mag-alala, konting abala lang to. Hindi ko naman uubusin ang oras mo. Gusto ko lang pag-usapan natin ang tungkol sa anak ko. Anak natin, Karil? Pagtatama nito na nakatingin ng diretso sa akin. Oh, anak mo na siya ngayon? Gusto kong isang tabi ang hinanakit sa boses ko, pero di ko mapigilan na maging sarkasmo. Inalang ako, natural masaktan ako sa ginawa nila noon sa anak ko. Tsaka 1 taon pa lang simula nang huli kaming magkita. Natural na sariwa pang sakit na nilulot niya sa aming mag-ina. Matagal na katahimikan ang dumaan sa pagitan naming dalawa. Hindi ito nagsalita. Hindi ko alam kung tinablan ba ito sa sinabi ko, pero alam kong malabo yun. Ito, tatablan? Lumunok ako para lisin ang bikig na bumara sa aking lalamunan. Alam kong kapag nagsalita ako, magiging emosyonal ako at maiiyak anumang sandali. Kaya mo yan, Karil. Isipin mo si Mags. Lunukin mo muna ang galit mo sa lalaking yan.
paalala ng isip ko. Umupo muna ako at nagpakalma ng nararamdaman sandali bago ako nagsalita. Gusto ko sanang pag-usapan natin ang tungkol sa anak ko. Nagulat ako nang umupo to sa tabi ko, kaya automatikong napausod ako palayo. Nag-iwas ako ng tingin. Alam kong di na ako ganun kapangit tulad ng itsura ko at di rin ako ganun kaganda dahil sa nilagay kong pilat sa dalawang mukha ko. Hindi naman ako nag-feeling maganda sa paglayo ko sa kanya. Ayoko lang na lumalapit siya sa akin dahil naiilang ako sa kanya. Tsaka mamaya sumulpot ang asawa nito, masabunutan pa ako. Huminga ako ng malalim bago muling nagpatuloy. Narito ako para pag-usapan ng tungkol kay Max, Mr. Hanson. Alam kong makapangyarihan ka at mananalo ka sa kaso kapag lumaban ako. Pero ina ko, sa tingin mo papayag akong makuha mong anak ko? Huwag mong maliitin ang pagiging ina ko sa anak ko. Mahal ko ang anak ko kaya ilalaban ko siya hanggang kamatayan. Pero tama ka, ama ka rin niya kahit baliktarin ko man ang mundo. May karapatan ka sa kanya. Kaya bakit hindi na lang tayo magkasundo? Hindi maganda kung lalaki siyang magulo tayo. Ayokong lumaki siyang naaapektuhan sa isyu nating dalawa. Bakit hindi na lang tayo mag-joint custody sa bata? Ito na lang ang naisip ko para di mawalay sa akin ang anak ko. Kaya kahit nasusuklam ako dito, wala akong pagpipilian kundi sikmurahin ang desisyon na to. Joint custody? Oo, ganun na nga. Napakislot ako sa gulat nang maramdaman ng mainit itong hininga sa leg ko. Umatras ako pero nasa dulo na pala ako ng sofa kaya wala na akong maatrasan. Tumayo na lang ako at lumipat sa kabilang sofa, habol ang aking paghinga. Pinaglalaroan ba ako ng lalaking to? Kumuyom ang kamao ko. Malamang gano'n na nga. Yumuko ako at kinagat ng madiin ang labi ko. Ayokong gumawa na eskandalo dahil sa napipintong pagsabog ko. Kailangan kong huminahon para sa anak ko. Kapag napapayag ko na si Lennon at napapirma, saka ko na ilalabas ang galit ko sa kanya. Sumandal to at matama ng mata. Tiningnan ako ng diretsyo. I'm a busy man, Karil. You know that. Wala akong oras para makihati ng schedule sa'yo pagdating sa anak nating dalawa. Kilala mo ko. Ayoko nang may kahati. Ano? Tuluyan na akong sumabog sa sinabi nito. Busy rin ako pero naisip ko to para sa ikakatahimik nating dalawa at ng anak ko. Kung ayaw mo nang may kahati, bakit di ka mag-anak sa asawa mo at tantanan mong anak ko? Kapal na mukha mo mag-demand pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko? Ayokong umiyak. Hindi ako iiyak. Sawa na akong umiyak dahil sa lalaking to. Pumikit ako at ilang beses huminga na malalim. Kahit ayokong sabihin at gawin to, wala akong choice. Pahig ako na mas lamang ang araw na nasa sayo si Max, Mr. Hanson. Basta't huwag mong kukunin ang anak ko sa akin. Yumuko ako para itago ang nagbabadsa akong luha na tutulo anumang sandali. Huwag ka naman maging malupit sa akin. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa'yo, pero hindi naman rason yun para pahirapan mo ko ng ganito. Anak ko si Max. Ako ang nagdala sa kanya ng 9 na buwan. Nilawal ko siya sa mundong to nang wala ka. Nasaan ka nang kailangan kanya? Wala ka. At ako lang nasa tabi niya kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong kunin ang anak ko sa akin. Karel, hindi ko na malayang nakalapit to. Inawakan nito ang baba ko at inangat to. Tuluyan nang pumatak ang luha ko. Kulang pa bang pilat na nilagay ko sa mukha ko para pagbigyan mo ko? Nag-umilik to at humikbi ako. Kung ganon, ano pa bang kulang para tantanan mo ko? Para tantanan mo kami ng anak ko? May hinanakit kong tanong. Tinakwil mo ang anak ko, Mr. Hanson. Tinakwil mo siya bago pa siya ipanganak. Tapos ngayon, babalik kang parang mabuting ama na gusto ibigay sa kanyang lahat. Pinalabas mo pa sa korte na wala akong kakayahang buhayin siya. Sinuntok ko siya sa dibdib. Ikaw ang walang kakayahan sa ating dalawa. Wala kang kakayahan na maging ama sa kanya dahil napakasama mo. Tinabi ko ang kamay niya. Lumayo ako sa kanya. Ganun na lang ang panlalamig ng katawan ko nang marinig ang sinabi nito. Nanlambot ako at napaiyak. Nagpupuyos ang dibdib ko sa galit sa kanya. He is my son, Karel. I will do everything to take him. Hindi ako papayag sa joint custody na gusto mo. Namulsa ito at kinisihan ako na parang isang demonyo. Kukunin ko sa iyong anak ko at wala ka nang magagawa ron. Napakaitim ng budi mo. Sumugod ako at pinagsasampal ito sa mukha.
Nagdidilim ang paningin ko sa galit ko sa kanya. Lahat ng pagtitimpi ko napigtas na. Hayop ka! Hayop ka! Napasingap ako nang hawakan nito ang dalawang kamay ko at mabilis na itawb ako sa spa. Iyak ako ng iyak habang nasa likuran ko ito at nakadagan sa akin. Lalo kong napaiyak na maramdaman kong umamoy ito sa leeg ko. Oo, pangit ako at desperada noon, pero wala sa isip kong magpabasto sa taong kasal at may asawa na. Bakit di mo na lang ako bigyan ulit ng anak para di na tayo magtalo? Ano? No! Hindi tamang narinig ko. Sigurado nabibingi lamang ako. Nanlaki ang mata ko nang maramdaman ang mainit na labi nitong tumatama sa punong tenga ko. Pakiramdam ko umakyat ang dugo ko sa ulo nang marinig ng malinaw ang sunod na sinabi nito. Bigyan mo ako ng anak nang sa ganon ay hindi na tayo magtalo. May isa na tayo. Bakit di natin sila gawing 5? Mas marami, mas masaya? Shit! Mura nito nang malakas kong iuntog ang ulo ko rito. Nagmamadali akong lumayo nang bitawan ako nito. Nalaki ang mata ko na makitang dumurugo ang ilong nito. Kasalanan mo yan. Hibang ka kasi. Akala ko hayop ka lang pero baliw ka rin pala. Pulang-pula ang mukha ko sa galit at tumingin sa kanya. Hindi ako tanga para maging baby maker na may asawa. At lalong hindi ako tanga para magpautusing lalaki ka. Tsaka ikakasal na ako. Wala akong balak na magloko sa fiancé ko. Dumilim ang mukha nito. Nang marinig ang sinabi ko, what did you say? Napatras ako sa takot. Ewan ko kung guni-guni ko lang, pero para tong papatay ng tao ngayon nang marinig ang sinabi ko. Taas na akong tumingin dito sa kabila ng kaba ko. Nagsinungaling na ako. Wala akong choice kundi panindigan to. Bakit? Porke ba, pangit ako, wala na akong karapatan na maghanap ng papakasalan? Pinakita ko ang singsing na nakasuot sa daliri ko na binili ko lang naman sa Divisoria. Well, may lalaki pang natitira sa mundo na hindi tumitingin sa panlabas na anyo kagaya mo. Ikakasal na ako kaya pas ako sa alok mo. Pero ito ang tatandaan mo, hindi ko sa'yo isusuko ang anak ko. Nag-igtingan ang panga nito, kaya naman napaatras ako. Gumapang ang takot sa sistema ko na makita kung gaano kadilim ang ekspresyon nito. Hindi ka magpapakasal sa iba, Karel. Sinabi ko naman sa'yo, ayoko nang may kahati ako. Tumaas ang sulok ng labi nito. Hindi ko sinukong lahat na meron ako para hayaang mapunta ka sa iba, tandaan mo yan? Ano daw? Madam, tawag ni Manang nakadarating lang. Sinamantala ko ang pagdating nito para makatakbo palayo kay Lennon na ngayon ay nakakatakot at parang mananakmal na hayop. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng mansyon nito. Ang alam ko, nanginginig ang kalamnan ko sa magkahalong takot at galit dito. 5? Di puta siya. May asawa na siya, gusto pa akong anakan. Pagkatapos niya akong itaboy at itakwil ang anak ko, hihingan pa niya ako ng anak na parang andali lang umire. Sagad sa kaitiman ng budhi ni Lennon. Hayop talagang hayop na yun. Karel, umupo ka nga. Ako nahihilo sa'yo eh. Sita ni Neri sa kanya. Kanina pa kasi siya paroon at parito habang kagat ang kuko niya. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Kinakabahan ako sa pesting hayop na yun. Paano kung bigla na lamang niya ipadukot ang anak ko? O kaya naman ipatawag na ako sa korte? Sa palagay ko naman, tinanggap niya ang proposal mo. Kung hindi, edi sana nung nakaraan pang may dumating na sulat galing korte na matutuloy ang kaso nyo. Yun na nga ang nakakakaba, Neri. Wala pa ring dumarating. Ibig sabihin, may ibang planong lalaking yun. Naalala ko ang sinabi nito sa akin nung huli kaming magkita. Balak pa akong anakan at gawing palahi ang baboy ng pesting unggoy na yun. Nakakagigil. Simula nung manggaling ako doon, may 2 linggo na rin na nakakalipas na hindi to nagpaparamdam. Lalo tuloy akong kinakabahan. Sa klase ng pagkatao ng lalaking yon, imposible na hindi ito kumilos. Ate Karel, si Sam nasa labas. Kilig na imporma sa akin ni Nene. Kasama si Aling Marites, hawak ang isang bungkos ng bulaklak. Maging si Neri, nanunod siyang tumingin sa akin bago tumayo karga si Mags. Agad nang umiti ang binata nang makita ko. Hi Karel, para sa iyo nga pala. Anito, sabay abot sa akin ang dalang bulaklak. Si Sam, pinsan ni Chef Zaft,
Nakilala ko to na minsang pumunta dito ang manliligaw ng kaibigan ko. Kasama to. Akala ko nung una napapadaan lang to rito, kaya laking gulat ko na magtapat ito. Sinabi ko dito na wala akong balak pumasok sa relasyon dahil priority kong anak ko, pero handa raw tong maghintay. Tsaka tanggap daw nito ang pagiging single mother ko. Sam, ikaw pala, pasok ka. Mabait si Sam, gwapo at isang engineer. 31 years old at single. Ilang beses ko na tong binasted pero matigas ang ulo nito. Wala raw siyang dahilan para huminto, lalo na't single naman daw ako. Pero para sa akin, kaibigan lang ang turing ko dito. Ang kumita ng pera at palagayin ng mga negosyo ang tanging nasa isip ko lang ngayon, bukod sa anak ko. Hello, little boy? Ang gwapo talaga ng mags namin. Siniko ko ni Neri at ginuso ang binata na ngayon karga ng anak ko habang naglalakad kami para kumuha ng makakain at maiinom nito. Tingnan mo, close sila ng anak mo, mukha silang mag-ama. Sayang si Sam, mukhang husband material. Tsaka tanggap ka kahit single mother ka. Boto rito ang kaibigan ko at sinaaling Marites. Pang-husband material naman talaga si Sam. Pero wala talaga akong plano na pumasok sa relasyon ngayon. Lalo na ngayon, puro problemang nasa isip ko dahil sa ama ng anak ko. 'Di ba? Sinabi mo kay Mr. Hanson na may fiancé ka. Eh di panindigan mo. Sagutin mo si Sam at pakasalan mo. Mayaman si Sam. Pwede kang gumanti ng petisyon na hindi totoong hindi nyo kayang buhayin si Mags. Magkakaasawa ka na mabuting tao, hindi pa maaagaw sa iyong anak mo. Kung alam lang ni Neri ang tunay na rason, kaya ko nabanggit kay Lano na may fiancé ako. Kumulo na naman ang dugo ko nang maalala ang sinabi ng hayop na yon. Gawing 5 ang anak namin, ang tigas talaga ng mukha. Pagkalabas namin ng kusina ni Neri, pareho kaming nagulat. Muntik nang malaglag ang pangako na makita si Leno na prenteng nakaupo, karga ang anak naming si Mags. Hi, Mommy! Nanengket ang mata ko sa itinawag nito sa akin. Mommy? Nag-init ang pisngi ko at ulo ko nang maalala na naman ang sinabi nito. Karil, lalabas na muna ako. Mabilis pa sa hangin na nawala si Neri sa paligid. Para tong nakakita ng multo. Si Mario kasi kung ano-anong nakakatakot na kwentong pinagsasabi tungkol dito kay Lennon. Pero sa bagay, totoo naman ang lahat ng yon. Sandali, nasan si Sam? Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang bisita ko? Oh, that man? He laughed when I told him that I was the father of your child and the father of the next one. Nakangising tura nito. Ano? Nagtaas baba ang dibdib ko sa inis at galit. Lumapit ako rito para kunin si Mags, pero tumayo ito at tinaas ang anak ko na parang isang napakagandang na maniga para dito. Baka malaglag si Mags. Puwisit kang hayop ka. Mangyak-ngyak ako sa takot, samantalang si Mags bumubungis-ngis pa na parang natutuwa sa ginagawa ng ama. Kapag nalaglag si Mags, hindi kita mapapatawad, angil ko sa kanya. Natigilan to nang marinig ang sinabi ko. Akala ko hindi ako nito pakikinggan, kaya nagulat ako na ibaba nito si Mags. Marunong din palang makinig ang visit na to. Ines na isip-isip ko. Pumitik ito sa hangin. Maya-maya yung nakangiting pumasok si Jake at kinuha si Mags. Now we're alone. Siguro naman pwede na tayong mag-usap. Ano ang pag-uusapan natin, Mr. Hanson? Hindi ka naman pumayag sa kondisyon ko, di ba? Sa korte na lang tayo magharap. Hindi naman ako natatakot sa'yo. Kasinungalingan ang huling sinabi ko. Sinong hindi matatakot? Hindi ko nga alam ang gagawin ko. Pero nginisihan ako nito na parang di naniniwala sa sinasabi ko. I'm not here to argue with you, Karel. I am here to make a deal with you. Kung magkakasundo tayong dalawa, hindi tayo parehong mawawalay sa bata. Ano ako? Sira para pumayag? Nek-nek mo. Kahit pangit ako, hindi ako papayag na maging palahi ang baboy mo. Humanap ka na magiging baby maker na handang bigyan ka ng maraming anak. Tsaka kung may mawalay man sa anak ko, hindi ako yon kundi ikaw. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ako papayag na mapunta sa iyong anak ko. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Baka hindi kita matansya. Matapang na dumuro pa siya. At saka hindi ako marupok. Oo, hindi ako maganda, pero hindi naman ako desperada. Pinaiyak mo ko ng balde-balding luha, tapos ngayon babalik ka para pumasok sa buhay namin mag-ina? Magdusa kang hayop ka. Ano kaya ang deal na gustong sabihin ni Lennon kay Karil?
Tanggapin niya kaya ito alang-alang sa kanyang anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.